Isa sa mga pangalan na pwedeng habulin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason ay si Bruce Brown, isang veteranong two-way wing na kasalukuyang nasa New Orleans Pelicans. Na-trade siya mula sa Toronto papuntang Pelicans sa nakaraang trade deadline bilang bahagi ng blockbuster deal para kay Brandon Ingram. Sa nasabing trade, isinama si Brown kasama sina Kelly Olynyk, isang 2026 first-round pick mula sa Pacers at isang 2031 second-round pick kapalit ni Ingram. Mas nakilala si Brown noong panahon niya sa Brooklyn Nets kung saan naging consistent contributor siya sa tabi ni Kevin Durant at Kyrie Irving. Doon lumutang ang versatility niya, isang guard na kayang maglaro mula shooting guard hanggang power forward. Kalaunan, naging bahagi siya ng 2023 NBA champion team ng Denver Nuggets, kung saan naging crucial piece siya sa kanilang rotation dahil sa kanyang matibay na depensa at energy off the bench. Naging reliable contributor rin siya sa Indiana bago lumipat sa Raptors at kalaunan sa Pelicans. Ngayong offseason, malaking posibilidad na hindi i-pick up ng Pelicans ang team option ni Brown na nagkakahalaga ng $23 million. Kung mangyari ito, magiging unrestricted free agent siya at dito na maaring pumasok ang Lakers. Sa kanyang career average na 9.1 points, 4.1 rebounds at 2.5 assists, hindi man siya superstar pero siya ang uri ng role player na pwedeng magbigay ng big impact lalo na sa playoffs. Ang maganda pa rito, wala nang malaking balakid pagdating sa salary cap ng Lakers ngayon. Dahil sa bagong ownership group na pinamumunuan ng isang aggressive na ownership collective, handa silang gumastos para sa championship level roster. Ayon sa mga ulat, willing ang bagong may-ari na magbayad ng luxury tax kung ang ibig sabihin nito ay pagbuo ng isang malalim, competitive at championship caliber team sa paligid ni LeBron James at Luka Doncic. May access ang Lakers sa mid-level exception at ilang expiring contracts na pwedeng gamitin sa trade o para magbukas ng cap space kung kinakailangan. Kung available si Brown sa free agency, swak siya sa mid-level exception ng Lakers. Bukod sa kanyang two-way playstyle, bagay siya sa kultura at sistema ng isang contender na gustong manalo ngayon. Isa rin siyang veteranong hindi nangangailangan ng bola para makapag-contribute, isang bagay na mahalaga kapag kalaro mo sina LeBron at Luka. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang habulin ng Lakers si Bruce Brown sa free agency? Pasok ba siya sa sistema at kailangan ng team sa darating na season? Samantala, matapos naman ang blockbuster trade na nagpadala kay Desmond Bane sa Orlando Magic kapalit ng 4 na unprotected first-round picks, Cole Anthony at Kentavious Caldwell-Pope, naging usap-usapan na rin ang trade value ni Austin Reaves ng Los Angeles Lakers. Sa pinakabagong episode ng What's Right podcast ni sports analyst Nick Wright, iginiit niyang maaaring gamitin ng Lakers si Reaves sa isang multi-team trade bilang asset para makuha ang matagal na nilang hinahanap na starting center at isa sa mga top targets, si Walker Kessler ng Utah Jazz. Ayon kay Wright, kung si Desmond Bane ay na-trade sa halagang 4 na first-round picks, makatuwirang ituring na may halagang 3 hanggang 3.5 first-round picks si Reaves. Iginiit niyang maaaring i-trade si Reaves sa isang team na may maraming picks at interesado sa isang efficient scoring guard at pagkatapos ay ipadala ang mga picks sa Utah kapalit ni Kessler. Sa kanyang pananaw, nagsisimula ng magkaroon ng malinaw na value ang mga non-all-star pero high-performing players sa merkado at ang mga tulad ni Mikal Bridges, Bane at Reaves ay nagtatakda ng bagong standard. Si Reaves ay galing sa kanyang pinakamainam na season sa NBA. Nagtala ng 20.2 points, 5.8 assists, 4.5 rebounds, at 1.1 steals sa loob ng 34.9 minutong paglalaro kada laro sa 73 appearances. May shooting percentage siyang 46% mula sa field at 37.7% mula sa tres. Sa edad na 27, may malaking upside pa si Reaves lalo na team-friendly ang kanyang kontrata, $13.9 million sa 2025-26 at may player option na $14.8 million para sa 2026-27 season. Sa ganitong kombinasyon ng produksyon, edad at kontrata, hindi na nakapagtataka kung bakit mataas ang value niya sa trade discussions. Ang Lakers ay matagal nang naghahanap ng dagdag na presensya sa paint at si Walker Kessler ng Jazz ay isa sa mga madalas na nababanggit. Kilala si Kessler sa kanyang rim protection at rebounding, bagay na kulang ang Lakers sa mga nakaraang season. Sa ilalim ng bagong pamunuan ng franchise at kasamang core ni na LeBron James at Luka Doncic, mas lalo pang lumalakas ang panawagan na palitan si Reaves ng isang big man na makakatulong sa defensive identity ng koponan. Habang papalapit ang free agency at patuloy ang galawan ng off-season, asahan na magiging sentro ng mga trade rumors si Austin Reaves. Ang tanong ngayon, ipagpapalit ba ng Lakers ang isa sa kanilang pinaka-consistent na guard para sa isang mas malakas na frontcourt presence? Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa posibilidad na i-trade si Reaves kapalit ng elite center tulad ni Walker Kessler? O mas dapat ba siyang panatilihin bilang bahagi ng core ni na LeBron at Luka?